Nag-offer nga si Shu ng posisyon kay Yi Chen sa kanyang hukbo, pero bahagya naman itong natahimik. Hanggang sa ilang sandali pa ay tinanong nito kung nais ba siyang maging alipin ng ating bida, dahil kung ganun nga daw ay hindi niya matatanggap ang offer ni Shu. Pero sinabi lang naman ni Shu na ayaw niyang magkaroon ng alipin, at nais nga lang niya ay magkaroon sila ng contract, at agad nang tinawag ni Yi Chen ang kanyang mga sandata, sabay tutok sa ating bida. Dito ay tinatanong ni Yi Chen kung paano niyang nalaman ang patungkol sa paggawa ng contracts, pero hinawi lang naman ni Shu ang kanyang sandata habang tinatanong kung confidential ba ang patungkol sa paggawa ng contracts. At nagulat nga ito nang tanungin ni Shu kung kilala ba niya si Commander Liu, Zhang at Dong Ye. Kaya agad niyang tinanong kung sino daw ba talaga ang ating bida, at kung ano umano ang ginawa niya sa kanila. Pero tinanong lang naman ni Shu kung kaibigan niya ang mga ito, sabay sabi na si Commander Liu ay naglilingkod na sa ating bida. Sinabi nga din ni Shu na bumuo o gumawa sila ng contracts, kaya naman hindi makapaniwala itong si Yi Chen. Ilang sandali pa ay nag-extract si Shu ng copy-raso ng kanyang memorya, upang ipakita kay Yi Chen kung sino ang mga tao na tinutukoy niya. At para patunayan na din na kilala at kasama niya ang mga ito sa hukbo ng Wu-Wei Army. Agad nang bumagsak ang mga sandata ni Yi Chen matapos itong makita, kasabay nga din ito ang pagluhod niya sa harap ng ating bida, na sinasabing nasa iisang panig lang pala sila. Naiyak nga din itong si Yi Chen habang binabati ang ating bida, kung saan ay tinawag niya din itong hari at sinabi na matagal na din niyang hinihintay ang pagbabalik nito. Kaya naman naisip na lang ni Shu na ito na umano ang pangalawang tao na pinagkamalan siyang hari, dahil ang una ay si Commander Liu. Agad din namang bumuo ng contract ang dalawa, at dito ay sinabi ng ating bida na tapos na ang contract kaya pwede na siyang bumitaw, pero inuulit nga daw niya na hindi siya ang kanilang hari. Pero ayon naman kay Yi Chen na kasalukuyang nakayakap sa binti ni Shu, ay imposible umanong hindi siya ang hari. Kilala nga din daw niya si Commander Liu at kung hindi umano sigurado si Commander Liu sa kanyang pagkatao, ay siguradong hindi siya papayag na magkaroon sila ng contract. Sabay sabi na ngayong mayroon na din silang contract, ay maglilingkod siya ng buong katapatan sa ating bida, pero napapatanong lang naman si Shu kung bakit daw kaya handang magsakripisyo ang mga taong ito, nang dahil lang sa walang kwentang pangako. Sinabi nga din ni Shu na wala siyang rason upang pagdudahan ang katapatan nito, kaya sana daw ay bumitaw na siya, sabay sabi na nagmula din pala si Yi Chen sa Imperial Dragon Guards, kaya maging ang kanyang mga tauhan ay magagaling din sa pakikipaglaban, pero sayang nga lang daw at patay na ang iba sa mga ito. Pero hindi naman daw kailangan manghinayang ni Shu sa kanila, dahil ang mga namatay umanong tauhan niya ay pera lang ang habol, hindi nga din daw tapat ang mga yon at isa pa ay hindi niya din sila tinuruan ng cultivation techniques. Sige kung ganun wika naman ni Shu, sabay sabi na wag siyang tatawagin na hari, kaya naman sinabi ni Yi Chen na mukhang nais niyang maging low profile, sabay tanong kung dapat ba ay Lord Commander ang itawag niya sa ating bida. Pero hindi nga din daw pwede dahil mabibisto at malalaman nila Zhongyang ang tunay niyang pagkatao, sinabi nga din ni Shu na mas mainam kung tawagin na lang siyang boss, na agad namang sinang-ayunan ni Yi Chen, sabay sabi na kung hindi dahil kila Zhongyang, ay siguradong hindi niya matatagpuan ang hari. Ilang sandali pa nga ay tinanong ni Shu kung sino ang nag-upas sa kanila upang patayin sila Zhongyang, at kung ano pa ang iba nilang plano, pero humingi lang naman ng paumanhin si Yi Chen, dahil wala na umano siyang alam na ibang plano. Sinabi nga din nito na bilang bayarang mamamatay tao, ay hindi na nila kailangang malaman ang pangalan o anumang impormasyon ng bumabayad sa kanila. Hindi na nga din daw niya tinanong kung ano ang backup plan nila, dahil hindi nga daw niya lubos sa kalain na hindi siya magtatagumpay sa pagpatay kula Zhongyang. Ganun ba wika naman ni Shu nang biglang may sumigaw sa kakahuyan, ito nga ay si Songbo na masyado ang tuwa matapos makita na buhay ang ating bida. Pero bigla itong nanginig nang makita na maayos ang pag-uusap ng dalawa, dahil sa paningin ni Songbo ay isang demonyong mamamatay tao itong si Yi Chen, agad na din niyang tinanong kung binibenta o pinagtaksila na sila ng ating bida. Mabilis naman siyang nilapitan ni Shu at inakbayan. Dito ay sinabi niya na hindi kailangang mag-alala ni Songbo dahil everything is under control nga daw wika ng ating bida. Sabay tanong kung nakalimutan na ba niya ang sinabi ni Shu, na kailangan niyang magbayad pag sumama o sumunod siya sa kakahuyan, at dahil nga sa takot ni Songbo ay sinabi nito na magbabayad siya basta wag lang siyang patayin. Agad nga ding tinawag ni Shu si Yi Chen at sinabi na sumunod ito sa kanila, dahil gagawa sila ng madaming pera. Kaya naman napapaisip itong si Yi Chen kung bakit pera ang aasikasuhin nila, akala nga daw niya ay uumpisahan ng hari ang digmaan na aabot ng 1,000 taon.
Sabay sabi na mukhang malaki ang pagkakaiba ng dating hari sa bagong hari, habang itong si Jongyang naman ay nagtataka kung bakit biglang tumahimik sa kakahuyan, matapos ang naganap na Echo of Force. Napapatanong nga din siya kung ayos lang daw kaya si Songbo, na matagal na umanong nagtungo sa kakahuyan. Hanggang sa ilang sandali pa ang nakalipas ay nagulat ang mga ito sa pagbabalik ng ating bida. Pero hindi na nga pinakitang nakabalik si Songbo, bagkus ay si Yi Chen ang kasama ni Shu na bumalik. Kaya naman masyado ang takot ng mga ito at agad na tinanong kung binenta na ba sila ng ating bida. Tinatanong nga din ni Xiaoya kung bakit dinala ni Shu ang leader ng mga mamamatay tao dito sa kanila. Ilang sandali pa ay tinanong ni Jongyang kung ano ang nangyari sa kakahuyan, at kung ang Echo of Force daw ba na nasaksihan nila ay nagmula sa pag-breakthrough niya. Oo, ako ngayon, wika naman ni Shu, sabay sabi na aksidente umano siyang nag-breakthrough sa stage 1, at kung ang mamamatay tao o leader ng mercenary naman daw na si Yi Chen ang pag-uusapan, ay kasalukuyan na niya itong tauhan matapos malaman na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan, pag naging tagasilbi siya ng ating bida. Na-shock naman ito sa lahat ng sinabi ni Shu, hindi nga siya makapaniwala na aksidente lang umano ang pag-breakthrough niya, at isa pa ay imposible umano na basta-basta na lang pumayag ang isang stage 1 na pagsilbihan siya. Iniisip nga din niya na malamang sa nalaman ni Yi Chen ang tunay niyang pagkatao. Tinanong nga din ni Xiaoya kung sigurado na daw ba si Yi Chen sa naging desisyon niya na magsilbi sa ating bida, dahil ang pagkakaalam nga daw niya ay hindi pa naman nasisira ng ulo si Yi Chen, nananatili lang namang tahimik. Bigla namang sinabi ni Shu na tigilan na nila ang walang saysay na usapan at magpatuloy na umano sa paglalakbay, pero bigla nga niyang napansin ang dugo sa kanilang mga kamay. Kaya tinatanong ni Shu kung ano ang nangyari matapos siyang magtungo sa kakahuyan. Tinatanong nga din niya kung bakit may mga panibago silang pinsala at sugat sa katawan. Pero iniisip lang naman ng mga ito na ang ating bida ang dahilan, na pinsala nga daw sila ng dahil sa Echo of Force nung mag-breakthrough siya. Pero hindi nga daw nila sasabihin ng patungkol dito, dahil tayak na magiging kahihiyan ito para sa kanila at pagtatawanan lang sila ng ating bida. Samantala sa sumunod na araw naman habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay patungo ng Royal Capital, ay napansin ni Yi Chen ang mga lumilipad na cultivator, kaya naman agad niyang pinatigil ang caravan nila at tinanong si Shu kung kailangan ba nilang patayin ang mga ito. Pero sinabi naman ni Jongyang na wag, dahil nagmula umano ang mga cultivator na yon sa Mu family, sabay utos kay Xiaoya na lumabas at tignan kung sino ang mga parating. Sa paglabas nga ni Xiaoya ay lumapag din ang mga lumilipad na cultivator, at dito ay bakas ang tuwa sa mukha ni Xiaoya matapos niyang makita ang kanyang mga kapatid, hindi nga din daw niya inaasahan na agad silang pupuntahan ng mga ito. Sinabi naman ng lalaki sa likod na matapos nilang mabalitaan ang patungkol sa nangyaring pag-atake sa kanila, ay nagmadali silang umalis upang puntahan si Xiaoya. Habang ang isa naman sa harapan ay natatawa lang, sabi ko sa inyong huwag kayong lalabas ng Royal Capital pero ang titigas ng ulo niyo, wika pa nga nito, sabay sabi na ngayon ay malamang sa madadala naman na sila. Pero sinabi lang naman ni Xiaoya na may mga naging achievements din naman daw sila sa kanilang paglabas, nakapatay nga daw sila ng mga head slaves, at sapat na umano yun para mayroon siyang maipagyabang hanggang matapos siyang mag-aral. Habang itong si Jongyang naman ay nagpapasalamat na lang sa agaran nilang pagpunta dito, sabay sabi na lalasingin niya ang mga ito pagbalik ng Royal Capital. Mukhang tapos na ang trabaho ko, wika naman ng ating bida, at mabilis nga ding dumating ang panibagong caravan na ito, at ayon nga kay Shu ay mayroon umanong 7 stage 1 cultivator sa caravan na ito. Agad namang sinabi ni Yi Chen na tignan ni Shu ang marka sa kabayo, at dito ay sinabi din niya na nagmula sa Yuan family ito sa Fujin City. Sinabi nga din niya na ayon sa chismis, ay mayroon umanong isang henyo sa pamilya ng Yuan ang patungo sa Sword Pavilion upang lumahok sa selection. At dahil nga sinabi ni Yi Chen na patungo ito sa Sword Pavilion para sa selection, ay sinabi ng ating bida na kung ganun ay katunggali niya ito, agad na din niyang binulungan si Yi Chen upang bigkasan ng malakas ang mga sasabihin sa kanya ng ating bida ngayon. Ilang sandali pa ay naglakad ang mga ito malapit kila Jongyang, at dito nga ay tinuturo ni Yi Chen ang lalaking nagmula sa Yuan family, at sinabi na hindi ba at si Lu Shu yun, yung commander ng Wui Army, bakit siya nasa kabilang caravan. At agad namang nagdilim ang mga mukha nila matapos marinig ang pangalang Lu Shu, agad na din nilang sinugod ang lalaki habang tinatawag ito sa pangalan na Lu Shu, matapos nito ay agad din nilang binugbog ang lalaki, kahit pa sinasabi na nito na hindi siya si Lu Shu. Napatigil na nga lang din sila nang biglang tanungin ng ating bida kung nasaan si Lu Shu,
sabay sabi kay Yi Chen na hindi kaya maling tao ang nakita niya, pero nanahimik lang naman si Yi Chen at pilit pinipigil ang pagtawa. Ilang sandali pa nga ay nakumpirma nila na hindi nga ito si Lu Shu, dahil siya si Yuan Datu mula sa Fujin City, at dahil nga sa bagbag sarado ito ay sinabi ni Xiaoyu na 46 na lang ang katunggali ng ating bida, at inalis nga niya sa listahan si Yuan Datu. Samantala pagsapit naman ng gabi ay muling nagpahinga ang mga ito, at dito nga ay masyado pa din ang galit nito kay Yi Chen, dahil wala daw itong naibigay na sagot sa kung sino ang nag-utos at bumayad sa kanila. Sinabi naman ni Zhongyang na kailangan niyang kumalma, sinabi na nga din daw ng mga kuya ni Xiaoya na aalamin nila ang lahat, at kung sino ang nasa likod ng ginawang pag-atake sa kanila. Sinabi naman ni Xiaoya na hanggang ngayon ay duda pa din siya sa ating bida, napapatanong nga din ito sa kung paano umano nagtitiwala si Lei Yulu ng ganun kabila sa isang bayarang tao. Lahat ay posibleng mangyari wika naman ni Zhongyang, at malamang nga daw na nais magamit ni Yi Chen ang impluwensya ni Lei Yulu para sa pangsariling interest niya, dahil hanggang ngayon nga ay iniisip nila na disipulo ng Sword Pavilion ang ating bida. Sinabi naman ni Xiaoya na kahit isa pa siyang disipulo ng Sword Pavilion, ay hindi nila pwedeng pagkatiwalaan ang mukhang pera na tulad ng ating bida, kailangan nga din daw nilang malaman kung ano ang plano ng mga ito. At agad namang nagtungo sa likuran ni Xiaoya ang isa sa kanyang kuya, dito nga ay sinabi nito na kailangan nilang manatiling alerto sa bawat galaw ng ating bida, sabay sabi na titignan o papakinggan niya ang pinag-uusapan nila ngayon din. Samantala sa karwahe naman nila Shu ay nag-uusap ang mga ito, at dito ay sinabi ni Shu na malamang sa madaming impormasyon ang alam ni Yi Chen, sabay tanong kung ano ang mga alam niya patungkol sa selection ng Sword Pavilion. Tinanong nga din ni Shu kung kilala ba ni Yi Chen ang mga talentado at popular na kandidato, pero sa ngayon nga daw ay limitado ang impormasyon na alam ni Yi Chen patungkol sa bagay na yan, basta ang alam lang daw niya ay madami na ang mga kandidato na nasa Royal Capital. Pero kung kailangan nga daw ni Shu ng impormasyon, ay agad siyang magtutungo sa Royal Capital ngayon din, sinabi nga din niya na sigurado umanong makakakuha siya ng impormasyon sa mga gambling house, dahil pinagpupustahan palagi ang selection. Sige wika naman ng ating bida, sabay utos na bantayan ni Yi Chen ang mga gambling house, sinabi nga din niya na abangan ni Yi Chen ang mga bagong pagpustahan nila, at pag mayroong nagbukas na bagong pustahan nga daw ay dapat siyang tumaya. Sabay tanong sa kung magkano umano ang pera o savings na meron si Yi Chen, at sinabi nga nito na mayroon siyang 60 million, ayon din sa kanya ay pagmamay-ari na ngayon ng ating bida ang pera niya, kaya naman nasuka ng laway si Shu. Habang iniisip nga ni Shu na magaling sa pera itong si Yi Chen, ay bigla niyang napansin na mayroong nagmamasid sa kanila. Nalaman nga din ni Shu na isa itong stage 1, kaya malamang umano sa kasamahan nito nila Zhongyang, at kung ganun nga ay. Bigla nitong sinabi na malamang sa nakarating na ang commander ng Wuwei Army na si Lu Shu sa capital, sabay utos kay Yi Chen na hanapin umano niya ito, at tanungin kung nais bang makipagtulungan sa kanya ng commander ng Wuwei Army. Ilang sandali pa habang iniisip ni Yi Chen kung ano ang sinasabi ng ating bida, ay bigla nitong nilabas ang kanyang Mountain and River Seal, sunod ay nilabas nito ang Sun Mirror. At bigla nga niyang sinilaw ang lalaki habang tinatanong kung sino siya, pero mabilis namang tumalikod ang lalaki at tumakbo habang hawak-hawak ang kanyang mga mata, at natahimik na nga lang ang dalawa. Ilang sandali pa ay sinabi ni Yi Chen na kakaiba ang telemirror ng ating bida, hindi pa nga daw siya nakakakita ng telemirror na kayang maglabas ng malakas na liwanag. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi niya alam kung bakit ito naglalabas ng malakas na liwanag pag nag-inject siya ng superpower, malamang sa hindi ito telemirror wika pa nga niya. Ilang sandali pa ay nakabalik na nga ang kuya ni Xiaoya sa kanila, at dito ay sinabi ni Yi Chen na nakikinig sa pag-uusap nila ang mga ito, at dapat nga daw silang mag-ingat sa kanila. Pero sinabi lang naman ni Shu na ayos lang ang lahat, kailangan pa nga daw ni Shu ang tulong nila upang pabagsakin ang mga posibleng makatanggali niya sa selection. At sinabi nga ni Yi Chen na maganda umano ang idea ng ating bida, na hiramin ng patalim o puwersa ng iba, para mapabagsak ang kalaban. Ilang sandali pa ay nilabas nito ang telemirror at sinabi na magtutungo na siya ng Royal Capital, iniwan nga din niya ang kabiyak nito sa ating bida upang makapagtawagan sila. Matapos nga nito ay nagpaalam na din si Yi Chen, napansin na ni Zhongyang ang pag-alis ni Yi Chen, at sinabi na talagang magtutungo pala ito sa Royal Capital. Tulad ng sabi ko sa inyo may mali sa taong yan wika naman ni Xiaoya, sinabi nga din niya na ang mautak at mukhang pera na tulad ng ating bida ay hindi mapagkakatiwalaan.
Pero duda naman si Zhongyang sa mga nangyayari, pwede nga daw napalabas lang nila ito dahil nalaman nilang nakikinig sa usapan si Moulin, sabay tanong kung anong importanteng event ba ang meron sa Royal Capital ngayon. Sinabi naman ni Xiaoya na mag-uumpisa na ang selection sa Sword Pavilion, pero hindi daw ba at disipulo na ng Sword Pavilion si Liulo, kaya bakit naman siya magiging interesado sa selection? May punto ka nga wika naman ni Zhongyang, sabay tanong kung makikipagtulungan daw kaya talaga si Liulo kay Lu Shu, para kumita ng mas malaking pera. Ilang sandali pa sa loob ng karuwahe ng ating bida, ay nagkaroon na itong pagkakataon upang siyasatin o tignan ang loob ng kanyang Mountain and River Seal. Agad nga niyang tinignan ang loob nito at sinabi na nasa loob pa din ang lahat, sinabi nga din niya na natutulog pa din itong si Fireworks. Ang mga armor nga na nakuha niya sa ruin ay nandito pa din, at tanging si Chaos at ang Shadow Blade lang umano ang wala dito, na namimiss na din daw ng ating bida. At bigla nga siyang nakatanggap ng tawag mula kay Yi Chen, kung saan ay sinabi nito na nakuha na niya ang listahan, at mayroon din daw mga rankings ang kalahok sa selection. Agad nga siyang lumabas ng Mountain and River Seal, at agad din niyang tinanong kung sino ang nangunguna sa listahan ng mga kalahok. Pero sinabi lang naman ni Yi Chen na mas mainam kung siya na lang ang tumingin, sabay pinakita sa ating bida ang listahan, at matapos nang makita ni Shu ang pangalan niya sa unahan ng listahan, ay lumabas ang eyeballs at pustiso nito sa gulat. Agad din naman niyang binalik ang kanyang mga mata at pustiso, habang tinatanong kung ano kaya ang iniisip ng mga gambling house, wala na nga daw aksyon kung siya ang nasa unahan ng listahan. Sabay tanong kung ano ang lagay sa pastahan, at sinabi na imposibleng mababa ang pusta sa kanyang pangalan, at imposible din umanong iisipin nila na mababa ang chance niyang makapasok ng Sword Pavilion. Pero tama nga daw siya dahil walang ganong pumusta sa kanyang pangalan, o ibig sabihin ay maliit ang chance niya na makapasok sa Sword Pavilion, kaya naman bumaliktad ang ating bida. Hindi nga makapaniwala si Shu na sa pananaw ng mga tao ay mababa ang chance niya na makapasok ng Sword Pavilion, sabay tanong kung nasaan si Zhao Shuai at nais daw niya itong makausap. Pero nagtungo nga daw ng Nanjing City si Zhao Shuai ngayon, sinabi nga din ito na pinag-uusapan umano ng mga sugarol na, kahit gaano kalakas ang commander ng Wui Army, ay siguradong gagawa siya ng kalokohan upang kumita ng pera, kaya naman wala silang tiwala sa kanya. Ilang araw pa nga ang nakalipas ay tinatanong ni Shu kung may mga naiisip bang idea si Xiaoyu. Mas matatalino na nga daw ang mga sugarol ngayon at kung magpapatuloy ito ay wala silang pagkakataon na kumita ng pera. Sinabi lang naman ni Xiaoyu na mas mainam kung gumawa na lang sila ng ibang paraan. Anong paraan naman tanong ni Shu, sabay sabi na kailangan ba nilang ipakita sa mga tao, na walang mapipiling 4 na kandidato para sa susunod na pagsusulit. Hanggang sa bigla namang may sumigaw at sinabi nga nito na nasa unahan na umano nila ang Royal Capital, kaya naman agad na hinayla ni Shu si Xiaoyu at sinabi na matapos ang isang buwan na paglalakbay, ay makikita na din nila ang pinakamalaking lungsod sa Luniverse. Sa paglabas nga nila ng karawahe ay agad nilang nakita ang lungsod o Royal Capital, at habang lumilipad ang magkapatid, ay sinabi ni Shu na mas nakakamangha daw ang lugar na ito kaysa sa inaasahan niya, pero mayroon na din siyang biglang napansin. Ito ay ang mga nakasulat sa pader patungkol sa gambling house at bahay aliwan, kaya naman napapatanong ang magkapatid kung hindi ba bawal ang magbandalismo sa lugar na ito. Bigla namang dumating si Yi Chen at sinabi nga niya na huwag mamaliitin ni Shu ang mga gambling house at bahay aliwan, dahil ang mga yun umano ang pinagmumulan ng kita ng kaharian, kaya naman biglang naisip ni Shu na pwede din nila itong gawin sa Nanjing City. Ilang sandali pa ay sinabi ni Yi Chen na restricted area na umano sa unahan nila, at kailangan na nilang lumapag, kaya naman tinatanong ni Shu kung may regulation daw ba sa paglipad dito sa Luniverse, at bakit may air restricted area. Pero hindi nga daw alam ni Yi Chen kung ano ang regulation. Gayunpaman ay sinabi niya na ang dating hari ang nagpatupad sa air-restricted area, kung saan ay binago umano niya ang silbi o trabaho ng hangin sa Royal Capital. At matapos nga daw ng ginawa niyang pagbabago ay wala nang nakakalipad dito, kahit gaano pa kataas ang kanilang cultivation, kaya naman naisip na lang ng magkapatid na malamang sa pambihirang master ng cultivation umano ang dating hari, dahil nagawa pa nitong baguhin ang law of nature sa isang lugar.